legend of hip hop. Alright, so natapos na nating i-test drive itong napakagandang Hyundai Ioniq 5. Diba? Yes, sobrang nag-enjoy ako kasi sa akin may tunog eh. Kaya nga parang lugi ako Pero, hindi tayo malulugi dahil sa susunod na i-review natin is itong Porsche. Sobrang elegant, sobrang classic, sobrang ganda, sports car ng Porsche, which is ito po yung tinatawag nating Taycan. To give you an idea bro, yung Taycan ay nanggaling sa Turkish language. So yung Tay came from young horse o itatawag na batang kabayo. At itong Can naman is inspired by electric. So Taycan pinagsama, so horse plus electrified. So experience natin kung ano ba ang lagay ng electric car na made by Porsche. To give you an idea brother, mas mabilis pa ito sa Bugatti. Talaga? Gasoline car ngayon. Kung mabilis to, yes. Mas mabilis pa to. Mukhang nakakakaba ito sa sunod. Medyo ako na-excite ako sa next episode natin. Kaya huwag kayong bibitiw dahil ito, gusto kong ma-experience talaga itong 9 million car na to. Oh! Ito siya kamahal Nag-price reveal na agad ako. Grabe. Ayan, alright, so kayong bibitiw dahil i-road test na natin. Yes, ready ka na ba? sabi nga natin brother, kung ang Ferrari ay mayroong kabayo at ang Ford Mustang ay mayroong wild horse, ito naman ay mayroong young horse. Ano kaya ang kabayo ang pinakamalakas? Alamin natin yan mamaya. Tara mga kamanibela at mag-road test. Ikaw na ba mag-drive o ako? Pwede. Ako muna? O sige, Ikaw bahala. let's go, tara. Whatever. Okay, go. Let's go. Wow! Ang dami niyang screen. Meron pa siya dito. Okay, so sakay tayo ngayon dito sa Porsche. Okay. Naka-play na ba ito? So transmission is pataas, yung pababa lang siya, no? Then pagka magpa-park, pipindutin lang, no? So sa ngayon, naka-P siya. So ito yung indicator niya, P. And then bago tayo mag-drive, quick review muna sa interior, all black. Maganda yung texture, no? Yung hindi mabalahibo yung texture niya. Medyo hindi nga lang sakop na sakop yung likod natin sa upuan, medyo maluwang siya. Mas malambot ang upuan nito compared dun sa Hyundai. Pero still comfortable pa rin. At as you can see, yun dito sa gitna, maganda yung armrest natin. Dito naman sa kabila, medyo malayo lang ng konti sa siko. Okay, pero parang jet fighter ang dating kasi ito yung yung controls mo nandito sa gitna, tas touchscreen pa. Talagang pagsakay mo dito, mapipil mo talagang electric vehicle siya dahil nga sa mga technologies na touchscreen na lang, walang mga physical button. Actually, parang dadalawa lang nakikita ko physical button dito sa hazard and then dun sa gear niya, no? And then dito sa manibela niya. At meron pa siyang memory para dun sa kanyang upuan. Tama, sir? Para sa mga different driver na sumasakay. Oo. So 1, 2, 3 pwede mong iset dyan kung saan din ka. naman sa pasahero. Kung meron sa driver, meron din sa passenger. So lahat ito ay electronic ha. Okay. So kapag ka ilalak natin, papasok ang door handle. Yun. Naka-automatic yung window. Okay, so pag i-atras natin, press lang yung brake and then view, may sound effect pa, and then ayan, meron tayong screen, sumusunod din yung linya at meron din siyang parang 360 pero drawing siya. Okay, so atras tayo. Parang pagdating sa camera, mas high-tech si handle.
Pagdating sa Oo, mas quality siya. Dito medyo malabo, no? hindi, baka nadumihan lang. Oo, pero iba yung ano sa actual na nakikita mo sa side mirror. Parang ang lapit na sasakyan dito pero pagdating doon, ang layo oh. Diba? Iba yung feeling dito Parang malapit na siya. Oo. No? Tapos pag i-drive natin, ganun lang Yun. So ngayon sir, naka anong modes tayo? Naka normal, so normal. Normal. Pang normalan na driver talaga itong Ako yung sports. cycle. So naririnig mo yan, may tunog siya Yun, no? Pero parang spaceship yung tunog Yes. Para tayong nagwo-warp. Yes, pero Parang- hindi ko na-adjust yung tunog. Yun lang ko rin. Yun na yan. Parang nakasakit tayo ng Star Wars spaceship. Parang namulutang ka. Oo. Dito, ang pakiramdam, mas malapad yung feeling niya. At kitang-kita yung dalawang yung shape ng body niya dun sa harapan. Nakabukol na bumper. Yes. And ang quality talaga ng manibela nakikita ko ngayon. At bilang pasahero, masasabi ko naman dito na napaka-luxurious yung dating. Elegant. Oo. Napaka-premium ng kanyang pagkakagawa. Yung brake nito bro, pag na-try mo mamaya, hindi siya lumulubog Parang dipindot lang yung kanyang brake Kasi konti lang, may effect Tapos may pressure siya Tapos yung gas pedal naman niya is mabigat. Hindi siya yung sobrang gaan. Parang parang naglalaro ka ng PlayStation pag pinress mo yung R2 na button. May may pressure. Station Up2. May resistance. Ganun siya. Kaya hindi kayo yung tipong mabibigla ka ng apak. May ewan ko kung meron siyang sensor dito para humigpit pero maganda to kasi hindi ka nabibigla Hindi ko naman kayo bibigla. Hindi ko naman kayo bibiglain. Pero yung mga ganun bagay is given na yan kapag ka electric vehicle, di ba? So super stable ng driving experience, pati manibela walang kahit talagang tumitigas yung manibela pag bumibilis siya para mas stable, hindi ka magalaw baka kasi bigla akong At sir, kayo ngayon ay ano ba yung nauna mong biniling sasakyan? Ito ba o yung Hyundai dito? Nauna ko to. Lagi. And siguro masasabi ko na mas comfortable ako dito ko siya. Kasi yung steering niya and the suspension medyo mas malambot yung setup kaysa doon sa isa. Yes, mas malambot na siya. Pero sa observation ko, parang mas nagamit mo si Hyundai kaysa dito. Pareho naman nagamit. Parang mas gamit mo yun Pang everyday kasi. everyday use, no? Nanay kasi ito medyo mas takaw tingin, takaw pansin. So, mas gusto kong gamitin talaga ito. Parang mas gusto kong gamitin ito. O yung bilang Sunday rides lang. Pang ninong ride. Yes. Yun, pang Tito ride. Ito ninong ride. Yes. Ito mala sports car ang dating niya pero suspension niya parang SUV din Sobrang ganun talaga Damo mo yung ganun Electronic suspension dito siya. Kaya pala Damo mo yung ganun niya. Walang pitik. Wala. Yung rebound na tawag. Pero yung manibela, sobrang ang responsive Pero ikaw sir, dahil dalawa naman yan, bukod dun sa mga ibang sasakyan mo, kung personal choice na lang, ano mas pinakagusto mo? Yung ito or yung Hyundai mo? Pagpalagay na natin pareho sila ng brand, dun na lang sa binibigay niyang technology, right, power, looks, saan ka? Porsche pa rin. Okay. Although medyo mahal din yung isa, pero iba yung Porsche Ang layo ng difference nila Ibig sabihin lang bro, mahilig siya sa batang kabayo. Oo. Actually guys, si Alfred naman talaga ang dapat mag-test ng power modes gawa ng marami na siyang nasubukang malalakas na vehicles. Especially meron siyang mga sasakyan doon sa kanila na pwede niyang i-compare sa power nito. Doon natin makikita yung kaiba ng mga
natural aspirated gasoline engines and turbo diesel engines, di ba? Tama. May compare natin. Kung ako kasi, ang comparison ko is Vios to electric vehicle kasi Malayo. naka-Vios nga kami. So, Malayo. at least si Bro Alfred para sa mataas na, kumbaga yung taste mo mataas na. Kumbaga yung Mas experience mataas mo. yung taste ni Brother Ron. Oo, kaso ikaw nga yung nag-review eh. Oo nga, kapag nag-review. Kaya makikita natin ngayon. Ako as personal ano lang, yung pananaw and as a beginner. So yun, maganda siyang mag-testing. Yon, dito tayo sa premium looking cars na masabi ko naman na talaga naman worth it to your 9 million kasi yung pangalan, yung brand nandun, at kung papansin niyo guys, yung logo ng Porsche alone ay talaga namang kinikilala yan sa Germany. And nga pala ito, kung ang tawag dito, kung ang Hyundai ay galing sa construction company na ang ibig sabihin ay modernization, ito namang Porsche ay galing kay Franklin Porsche na kung saan siya naman ang founder nito, at same year din sila ginawa noong 1945. Kaya sa tagal, sa history, talaga namang medyo mapagkakatiwalaan mo at reliable naman talaga yung capability nila sa paggawa ng kotse. So, pero itong Porsche ay may ko-compare natin sa Dodge Challenger na kung saan kahit ang dami ng modernization nangyari, andun pa rin yung tinatawag na parang hindi siya electric car ang dating. And kapag hawak mo siya dito, parang premium na sports car ang dating niya. Yun lang ang masabi ko sa ngayon, kasi hindi ko pa nahahataw. Gusto kong mahataw na ganun. Nag-google earth nitong isang. Masyal na ako eh. Ay, nakagawa mo dyan. Punta na ako ng Amerika eh. Nag-research ka na ba? Parang itong coaching to, parang ang sarap hiramin ng isang araw pero eh. Wala ka naman kasing gagastusin. No? Yung hihiramin ko ng isang araw kay Rod, tapos gagawin ko ng parang commercial video. Sarap. Naku. Sige bro, pag uwi ko, uwi mo na yung Mustang ko, tapos palit ba tayo? Doon ka mag-gas. Mag-gas ka, ako magcha-charge. Oo nga, maninibago na si ano nun eh. Kasi dalawa sasakyan niya, electric eh, no? Oo. Maninibago ka na uy, hindi ka na pumupunta ng gas station Parang ngayon. nakaka-bad trip ng pumunta sa gas station, no? Yung para magpakarga na. No? Tingin ko sa status niya, Kasi nasanay na siya pupunta na lang siya sa gas station, hindi para magpagas. Oo. Pupunta siya ron para magkape. Oo. Parang ako nga eh, parang ayoko nang magpagas yung 500 volt na ganun, no? Pag ito ng Oo. kotse mo, no? So, anong feeling? 2 weeks ka nang hindi nagpupunta sa gas station. Pupunta ka na lang sa coffee shop, ganun. Masarap kasi kahit anong biyahe mo, wala kami nabayaran. Kahit pa-traffic ka, Oo, ano? Masarap. Marami nabayaran. Masasabi ko naman dito sa control ng manibela natin, halos hindi siya gumagalaw, walang vibration, very intact yung kanyang mga structure. Maganda rin yung feel mo dito kasi saktong-sakto lang yung laki niya. Hindi siya sobrang wide, hindi rin sobrang sikip. Walang bumabangga dito sa tuhod ko. Sa totoo lang, medyo mabait yung
pagbira nito compare doon sa previous car na ginamit na. Aggressive masyado si Hyundai. Habang ito naman, dahil hindi natin pwede i-compare siya doon, this is a luxury car na tinatawag. Kumbaga talagang ano to masabi natin na pang ibang level. Pero medyo maamo yung arangkada niya yun. Tukod yan, tukod. So yun yung feel ng tukod na sports. Mas nafe-feel ko yung parang pagka-sporty nung isa. I don't know if you feel the same way. Kaya nga, kanya-kanya naman tayo ng feel, di ba? Sports Plus. Subukan natin yung Sports Plus. Mas pang siya yung truck kasi tinibay. Truck talaga po yung sport. Pero yung amo kasi niya, siguro hindi ko masyadong nararamdaman yung G-force niya because of the suspension. Kasi ang ganda ng suspension niya Mas raw po yung nararamdaman niya sa Saka kanina, mas raw. Mas refine na to, mas maayos na yung balance ng kotse, mas pakuna dun sa kalye. Hindi siya yung parang feel mo na nakalutang. Parang previously yung isa parang anytime kaya mong mag-drift, ito parang imposibleng mapadrift mo. Kasi sobrang niya, yung manibela sobrang kapit na kapit sa kalsada. So ito yung tunog niya kapag mayroon siyang alternative sound. Paano pagkatay natin yung sound? So, meron pa din. Yung ugong lang talaga ng motor. Pero mas tumahimik siya. Mas tahimik siya. So kapag medyo irritable ka na dun sa sounds ng kotse, hindi talagang patahimikin mo siya ng sobrang tahimik. Mabait pa nga to Mabait to. Yung kanina mas nakakalula yung kanina. mas raw talaga yung Oo, kanina dito may control Ito parang suspension, ang ganda ng suspension nito. ito parang kahit sabihin mong matulin, hindi mo maramdam yung tulin niya. Tingnan mo Suspension. Oh, Yun na yun? ganun lang, ginanon lang niya. Pag sa motor yun, lumilipad po tayo na. Oo, yun na yun. At least nakita pa natin yung dalawang karakteristik, yung dalawang brand. Yep. Paano nila ginawa yung motor, ano bang karakteristik nila? Paano sila gumawa? So ito parang more on performance itong build nito. Mas more on parang Fame. Mas pino, mas talaga maramdaman mo yung high quality niya. Sa bagay yung isa, mayroon din naman ganong feel. Pero hindi ka mukha nito. Kaya nga maganda, nakakapag-test drive ka ng iba't iba. Parang parang BMW yung Ducati. Mas raw yung isa. Ito mas parang GS, mas parang ganun. Parang compare. Kasi hindi kanya silang kagandahan talaga Parang akala mo, ang ganda-ganda na niya. Pag sumakay ka sa iba, mas maganda pala, parang ganun. Oo. O depende sa taste na rin ng nagdadrive. Depende mo sa Yep. Kasi yung character, yun yung isa pinipili. Gusto ko yung wild, gusto ko sa kabila. Gusto ko yung mobile. Ito, mabait na masungit tong itsurang ito, Napaka sungit ng itsura niya sa labas, pero sa loob mabait siya pag ginagamit mo na. Naka medium suspension pa tayo niyan. Yes. So the more na tumutulin tayo, the more na dapat nagtitigas tayo ng suspension para mas maramdaman mo yung stability ng kotse. So diretso na pala ng lecture, hindi tayo dumaan doon, Connection. Diba sabi ko nga po sa inyo, mas pinagkaiba talaga yung comfortable pag-garay. Mas comfortable po ito. Yung kabila kasi parang ano po yung attract yung suspension. Yung tigas parang stiff yung suspension. So talagang hindi mo siya pwedeng pagkumparahin. Medyo magkaibang po sila. This one is a luxurious brand
luxurious na experience. Habang yung isa naman is a normal experience ng isang electric car, I could say. Kasi yun yung normal na electric car eh. Yung May ganong feel touch eh. ng parang sports car sa Oo, loob. tama. Ito naman, more on parang luxury ang dating niya. Oo. Very raw kasi yung One thing I like doon sa kabila kasi yung ano, yung sounds, yes. no? Nakakadala yung sounds na eh. Buti na nga lang na-experience ko yung sound na yun. Yung isa, Oo. it's exciting yan. Parang video gaming isa eh. Yeah, ito wala siyang paddle shifting dito. So, more on sa paa lang talaga. Automatic, as in automatic. Hindi ka pwede maglaro sa kamay. And yung kanyang control center dito, talagang ilaw, passing light, wiper, yun na yun. Adjustment ng manibela. Drive mode, may control din pala dito. Oo, pwede. Pwede mo siyang ilagay dito sa sports, tsaka sports plus. Iniikot lang. So if you're going to rate this car from the price, Syempre sobrang mahal niya, pero syempre as a sports car, yung 9M okay naman na yun. you will get what you pay for. Sports car rin pinag-uusapan Saka natin. brand kasi talaga yung binibili mo sa kanya. And given naman talaga yung brand niya is maganda yung quality na Mhm. pinaproduce nilang mga cars. And sa comfort, number 1 talaga the best. Sa suspension niya, anong The rate mo best. sa suspension? 10. Perfect tayo. 10. Ganda. Sa speed, okay na rin. Okay na rin yung speed. Okay naman. Tapos, ano pa ba? Yung looks, syempre, as Porsche, yung looks niya nandun pa rin naman eh. Kahit hindi yun talagang di gasolin ng kotse, di ba? I was Nandun pa rin yung expecting touch. more sana sa speed nito kasi base sa mga car reviews kasi mas matulin daw to sa Bugatti. Pero parang hindi pa ito yung racing line nila eh. O baka, nagulat ka lang dun sa isa kanina, sobrang Oo, lakas yung ng- isa sobrang lakas eh. Baka naman sa top speed ang lamang nito. Yung dulo, Oo. sa dulo siya bumababa. Kasi more on comfort siya eh. Yung binigay sa'yo, komportable ka eh. Siguro dahil para hindi ka masyado mauntog-untog. Kaya Kaya napansin mo kahit birahin ko na tukod, hindi Oo. kayo nauuntog eh. Oo, kasi gusto niya smooth ka pa rin eh. Oo, smooth pa rin yung arangkada mo eh. Pero ito, yung isa, nauuntog kayo eh. Oo. Kahit hindi tukod yung... Pas-pas yung isa eh. Ito medyo mas napakaamo. Basta more on elegante siya. Mhm. Yun ang masasabi ko. Na nandun pa rin yung tulin, nandun pa rin Oo. yung components na hinahanap Doon mo sa isa is aggressive. Pero ano siya yung pang family yung design. yung design. At ayun na nga, nakapag-test drive din sa wakas ng napakagandang electric vehicles. Mga At- luxury electric vehicles Yes. ang na-test ride natin ngayon. Tapos, ako naman, personal choice. Personal choice mo, ano nagustuhan mo? Yung Hyundai yung nagustuhan ko. Kasi Si Hyundai, more on family car siya. family-oriented. Pero pagpasok mo sa loob, is sports car. So, dalawang sasakyan sa isang model. Ikaw naman, ano nagustuhan mo? Ako personally nagustuhan ko ito. Itong Porsche. Porsche. Itong, Wow. Porsche. Bakit naman? Porsche Taycan kasi parang naramdaman ko yung soul ng kotse, me as a driver. Kasi kanya-kanya naman tayo ng perspective eh. Yep. Kapag sinakyan mo ang isang sasakyan, dapat ma-feel mo na, uy, parang parehas kami ng ugali nito eh. Gusto ko to yung parang maamo lang, pero andun pa rin yung bilis. So that is one first choice ko sa mga ganong kotse. Yung Yeah. komportable. Kaya naman sakto yung pagiging host natin sa Manibela Channel kasi Yeah. magkaiba tayo na kahit pa paano, Point of view. although pareho tayo nagmumotor, pero Yes. yung taste natin magkaiba rin eh. Magkaiba. Okay. Kaya naman, maraming salamat sa patuloy na panonood ng aming channel. At kung meron pa kayong request na mga susunod na i-review namin, motorman, kotse, basta may manibela, comment down below. At huwag niyong kalimutang mag-like, Like. share, and subscribe sa ating Manibela channel.
At laging tandaan, mata sa kalsada, kamay sa manibela.